I was the baby my family never thought they'd have. The unexpected gift they received from above. I am sharing my life story not to brag, but to inspire people. I wasn't born with a perfect health. I struggled physically and emotionally. Although no one really knew how I felt, because I never shared my fears and pains. I'm Kim Miaga Santos Mendoza, Real Estate Sales Manager of Sure Homes Realty. There was a point in my life when I was scared to go to school. I knew I was different. I was not like the other kids. Of course, when you are young, you overthink about the most trivial things. Like, what if they don't want to play with me? What if they don't like me? So yun, tinutukso nila ako, ganyan, ganito, ganyan. Tapos, one time, nasaktan ako kahit papano. Tapos nung nasaktan ako, para lang din akong bata na nagsumbong. Sabi ko, uy kuya, may nangaaway sa akin sa school, inaasar ako. Tapos hindi ko naman alam na yung kuya ko, o kaya, tsaka yung nanay ko, magsusumbong nun sa principal, pagagalitan agad. So siguro, dahil nagkaroon sila ng ganong remarks na, ay, ito pala si Kin, sumbongera. Tapos yung mga pamilya niya, ang tatapang susugad agad sa school. That's the time na wala na nang asar sa akin. So, from elementary to high school, yun lang yung school ko, yun lang din yung classmate ko, hindi na nila ako inaasar. Kaya, yun yung siguro na-overcome ko or na-surpass ko lahat ng challenges kasi kahit gusto nila akong asarin, hindi na nila kaya. Kaya ang ginawa nila, kinaibigan na lang nila ako para wala na silang problema. One of the reasons why despite my imperfections, I had a happy childhood. It was because of my strong family support. Pagaling ka lagi. Mm-mm. Talaga ha. Isipin mo lagi health mo. Oo, magpalakas ka muna. Puro trabaho ka eh. Nagkaalala si mama. Kailangan ko kasi magtrabaho. Ang dami pa namin bayarin. Kaya kailangan pa namin magbenta. Kapag hindi ako nagbenta, hindi rin magbebenta yung mga sellers namin. Dami pang nakaasa sa amin. Kailangan nakikita din nila ako nagtatrabaho. Oo, pero huwag mo pabayaan naman yung sarili mo. Isipin mo lagi health mo. But then, I got sick and was hospitalized. Hello? Kamusta? Bakit ayaw i-accept? Di ba sinabi ko naman na kapag ka may reservation, dapat complete requirements lagi? Kasi wala na nga tayong benta ngayon kailangan mapasok lahat yan. Sige, pakigawa ng paraan na. Salamat. So, ginagawa ko yung trabaho. Nilalabanan ko yung health ko. Tapos, yung family ko, marami kaming problema. Pero, sinubukan ko munang kalimutan. Kalimutan lahat ng problema na yun. Kasi dun sa mga problema na yun, wala naman ako magagawa. So, kailangan ko lang magtrabaho muna para at least, pag nagkaroon na ako ng kakayanan or power na masolusyonan lahat ng problema na yun, at least ready na ako. So, yun yung isa sa mga sakripisyo na ginawa ko na kalimutan ko muna sila, kalimutan ko muna lahat ng problema namin. Mag-focus lang muna ako sa trabaho. Siyempre, mahirap kasi hindi kami nagkikita, hindi kami nagkakausap. Wala akong naitutulong sa kanila. Pero yun, binuo ko muna yung sarili ko para pagka buo na ako, makakatulong na ako sa mga susunod na panahon. I had to drop out of school since I stayed in the hospital for a while. During that time, I kept thinking, I can't be in a hospital bed forever. I had to do something. Although selling online was good, I wanted to do something more. I wanted a job.
But it was difficult since I didn't get to finish my studies, plus my health condition is a factor too. Love, gutom na ako. Ubusin muna natin to. Mamaya na tayo kumain. May pera pa ba tayo? Basta ubusin muna natin to, tsaka na natin pag-isipan yan. Tara. Ang daming hindi tumatanggap ng mga flyers natin. Oo nga eh, sayang yung mga pinariso natin. Kaya mo, matatapos din tong mga rejection na to. Makakakuha din tayo ng tamang kliyente. Ano? Kayang pa ba? Eh, masakit na yung paa ko, pero kaya ko pa to. Nandito na tayo eh. Hindi ko makakalimutan to sa real estate journey namin. Nilalagnat na ako, ang taas ng lagnat ko. Siguro nasa 40 na, tapos namamagana yung paa ko. And then sa parang kukumbulsyonin na. Kaya hindi na rin ako makalakad. Tapos sabi ko, dalhin niya na ako sa ospital. So, dinala niya ako sa ospital, sa Asian Hospital. Nang naka-tricycle kami. Then, nung nagtanong siya sa front desk, sabi, oh, may emergency kami ngayon. Yung girlfriend ko nilalagnat, magkano ang admission? Bumalik siya sa akin sa tricycle. Sabi niya, Kin, hindi kita ma-admit dito kasi 50,000 per night. So, ginawa namin, dinala niya ako sa ospital ng Muntinlupa. So, ang ginawa namin, winidraw yung nasa maintaining balance na lang, 2,000. So, yung 2,000 na yun yung pampacheck up sa akin. Hanggang sabi, kailangan maraming gamot, ganyan-ganyan. Tumagal yung oras na nasa ospital ako kasi ayaw namin humingi ng tulong sa kahit na kanino. Hanggang sabi ko, hirap na ako. Doon pa lang kami tumawag sa magulang ko para maiuwi ako sa Bulacan. Hanggang sa sabi ko sa amin, hindi na dapat maulit ko. Kaya ngayon, every time na ospital ako, masaya ako. Ready kami ngayon eh. May pambayad kami ngayon. Ay, ma'am, rent out po. Ay, sir, Baka Deco po Homes po. pwede niyo visit. Pa-interest po kayo. Diyan lang po. Diyan lang po. Sige po. Salamat po. Napasok ako sa real estate through my mom. Kasi parang, syempre, nag-online selling ako before. Hanggang sa napagod ako, wala na akong ginagawa sa buhay. Siguro, nasa bahay na lang ako, nanonood ako ng TV lagi. As in, chill lang. So, habang nag-chill ako, na parang naiisip ko na, hanggang ganito na lang ba ako? Wala na nangyayari sa buhay ko. Yung mga classmates ko, yung mga batchmates ko, mga nagtatrabaho na. So, ako nasa bahay lang, naisip ko, ano pa yung pwede kong gawin? Siguro, nakikita na ng nanay ko, lagi lang ako sa bahay. Sabi niya, subukan mo mag-real estate. Baka kasi may mabago sa routine mo, sa buhay mo. Nung una, hesitant ako. Kasi syempre, magbebenta ng milyon, magbebenta ng property, wala naman akong idea eh. Hindi ko naman alam kung ano ibig sabihin ng real estate. Hindi ko naman alam paano gawin. So hanggang sa nagkaroon ng pilitan, sabi niya, hindi, kaya mo yan. Subukan mo, wala namang mawawala. Hanggang sa sinubukan ko. Tapos nung nakita ko na yung process, na-enjoy ko na yung training, ayun, nagtuloy-tuloy na. Sure Homes Realty is the fastest vehicle towards our dreams. Kumita ng milyon sa pinakamabilis na paraan. The question is, how to earn your first million? So now, let me show you how. Are you ready? Then came Sure Homes Realty. I never thought I would work in the real estate, but I guess it was written in my destiny. Humataw ka na dahil ikaw ang kauna-unahang milyonaryo sa pamilya mo. Hi, I am Carlo Mendoza, husband ni Kin, and sales manager sa Sure Homes Realty. Actually, ako yung unang na-introduce sa real estate through her mom. Siyempre, bagong nobyo ng anak niya, sinusunod siya.
sa napagbibigyan siya. Siyempre, sinubukan ko kasi wala akong mahanap na trabaho nun eh. Newly grad ako, tapos talagang struggling sa paghanap ng trabaho. Kaya sabi ko sa sarili ko, subukan ko, wala namang mawawala eh. At least baka meron pa akong mag-gain. Nagkakilala kami sa school. So, college days. Yung magkaklase kasi kami, hindi kami nagpapansinan eh. Actually, ako yung tao na hindi ako pala kausap. Kahit anong kausap sa akin, dinededma ko lang. Kasi ang focus ko lang ng basketball, Dota, yan lang ang gusto kong gawin eh. So, walang love life. Sabi ko, wala din naman akong girlfriend eh. Subukan ko ng ligawan. So, ayun. Medyo naging okay naman kahit maraming struggles. At least, masaya. Masaya naman kami. Masaya talaga. Kaya sabi ko, nung may pagkakataon na okay itong real estate, magkasama kami. At least, sabay namin tinatahak yung mundo ng real estate. Marami kaming na-achieve nang magkasama kami. Marami ding problema. Hindi nawawala talaga yung problema eh. Pero at least, sabay namin pinagtutulungan para matapos. To be honest, I really had to go through so many challenges when I left home to work and build my own career. I was scared and I thought I wouldn't be able to make it. But I did. And when we finally bought a house of our own, it was a big accomplishment for me and my husband. Isa sa mga wins namin sa real estate, yung mga unang benta namin, icebreaker sale kung tawagin. Kasi syempre, dyan sa icebreak na yan, dyan na yung magsusunod sa maraming benta. At saka dyan na magsisimula lahat ng resulta na inaasam namin. So una, reservation ng client. After that client, nagkakaroon kami ng mga friend na client na nagiging referral partners namin. So, pag naging referral partners namin sila, nakakatulong sila sa amin na mas makabenta ng mas madali kasi marami na kaming katuwang. And then after nun, susunod na yung mga komisyon. So, nag-start kami sa maliliit hanggang sa, ay, may malaking potential income. Gawa natin ng paraan para mas lumaki ng lumaki. Hanggang sa yun, nagkaroon kami ng mga 6 digits receivable. So, weekly siya. Hanggang after nung magkaroon na kami ng komisyon, yan, na-enjoy na namin yung life. So, nakapag-travel kami ng libre through travel incentive. Tapos, nagkakaroon na rin kami ng car incentive sa company. So, imagine yung kotse na meron kami, hindi namin binabayaran. So, kumpanyang nagbabayad dahil lang nakakakota kami. Sobrang overwhelming lahat ng blessing na pumapasok sa amin. Siguro dahil nakakatulong kami sa mga kliyente, tapos sa mga ahente, kaya siguro sobra kaming bine-bless ni Lord. Kaya hangga't maaari, inaalagaan namin yung industry na meron kami. Kasi ito yung nagbibigay ng income sa amin. Ito rin yung income din dito, yun din yung nagagamit namin para tulungan yung mga agents namin. Kaya siguro, masaya kami na ginagawa to kasi nakakatulong kami. Unang-una, yun, wala kaming budget, panimula. So, syempre, dahil negosyo to, kailangan namumuhunan ka din. Puhunan sa sarili, sa damit namin, sa gadget, sa laptop, sa iPad, sa boosting, mga ganun. Wala kaming pondo para sa ganun. Pero, dahil wala kaming pondo para sa ganun, ang ginagawa namin, yung talaga, legwork lang muna. Yung flyering muna, saturate muna, wet market. Kailangan namin magsimula sa walang-wala para magkaroon kami ng unang benta. Para pag nagkaroon kami ng benta, kumomisyon kami, yung komisyon na yun yung gagamitin namin pampuhunan sa mga kailangan sa negosyo. Yung kapag prepared ka, ready ka, ganda ng itsura mo, tapos yun, biglang within that day, within that time, biglang sasabihin ng client, hindi ako makakapunta. So, magre-reschedule kami. So, kumbaga, na-disappoint ka na. And then, minsan naman, pagka na-reserve na namin yung client, magse-celebrate kami. Kasi, hard work talaga yan eh. Makapagpabook ka ng client. Ang hirap mag-book ng client. Dahil milyon yan, hindi naman siya ganun kadaling ibenta katulad ng ibang produkto. So, pinaghihirapan talaga yung bentahan. And then, kapag nakabenta na kami, biglang sasabihin ng client, hindi naman namin yan, hindi naman namin yan makokontrol. Biglang sasabihin, ay Kin, pasensya na, back out kami kasi may emergency. Or biglang sasabihin na,
ay hindi pala namin kailangan pa ngayon ng bahay. Nabudol mo lang kami. So, yun. Isa sa mga struggle yan ha. Benta na, naging bato pa. Kami nag-tripping ng client, kami nag-assist, kami sumagot lahat ng tanong. Tapos biglang, all of a sudden, biglang may mag-o-offer ng ibang ahente na sasabihin, uy, sa akin na lang kayo kumuha kasi meron kaming free aircon, free ganito, free reservation. Siyempre ako, kahit na gusto kong ibigay din yung ganung freebies, hindi ko nga kaya kasi wala naman kaming pondo. Ang kaya ko lang ibigay, yung customer service ko, yung tulong ko lang. So, syempre, hindi mo naman makokontrol yung client. Ano mas pipiliin niya? Freebies o yung customer service? Syempre, doon na siya sa mas makakatipid siya. So, yun. Siguro, ang namin nun, mas gagalingan na lang namin lalo para at least kami pa rin yung mapili over that freebies. Saturation, mahirap talaga yan. Flyering. Kasi gigising ka ng maaga, tapos sabayan ka sa lahat ng mga pumapasok. Kailangan rush hour kami nagpa-flyering kasi kung kailan sila papasok sa work, dapat doon din yung labas namin para maabutan namin silang nasa labas ng area. So, init, ulan, tapos papaalisin ka ng mga MMDA, mga enforcer dyan sa mga footbridge, sa palengke. Siyempre, parang okay lang naman na pinapalis, pero siyempre, nung nagsisimula ako, bata pa lang ako noon yung feeling ko na, nakakahiya ba itong ginagawa namin? Masama ba itong ginagawa namin? Nagtatrabaho lang naman kami, gusto lang naman namin kumita. Pero bakit parang bawal? So, isa yan sa mga hindrances. Kung mahina siguro kami, baka natakot na kami, nagawin ulit siya sa mga susunod na araw. Pero hindi pwedeng dahil lang pinagbawalan ka, pinigilan ka ng mga enforcer na yon, magsa-stop yon para ipagpatuloy namin yung ginagawa namin. Hindi. Naghanap kami ng ibang lugar kung saan kami po pwedeng mag-saturate. And then, after noon, ng lahat ng legwork na yon, lahat ng fieldwork na yon, uuwi kami sa bahay. Akala mo magpapahinga ka na. Hindi ka pwede magpahinga kasi kailangan mo mag-online. Online inquiry. Bakit? Yun yung time na yung mga OFW, kailangan na namin sagutin yung mga tanong nila, yung mga seaman, yung mga investor namin na nasa online. So yun, actually, nung nagsisimula kami, walang tulugan. Walang tulugan, kakahanap ng benta, walang tulugan, kakaaral. Ma-master muna namin yung project or yung product namin bago talaga kami sumalang sa talagang bentahan. Actually, yung nag-start ako dito, ayaw talaga ng mother ko. Kasi, ang yayabang kasi sa akin ng nanay ko na pinag-aral-aral pa daw ako ng 4-year course. Tapos mag-aahente lang ako. Pero wala Gusto ko to Sabi ko, susubukan ko. Wala namang kakong mawawala At least, wala naman din akong trabaho. So, yung sinubukan ko, nagsinungaling ako sa parents ko. Sabi ko, natanggap ako sa Diamond Hotel. So, ayun ang paalam ko na nagtatrabaho ako sa hotel. Kasi ayaw nila nung nagre-real estate ako, ayaw nila nung ahente. Ikaw, okay ka pa ba? Pinukulit na nga ako ni Mama magbigay Wala pa tayong komisyon Paano kaya? Love, kunting tiis na lang. Sige. Makakatulong din tayo sa kanila. Sige, kaya natin to. Kaya mo pa? Oo, laban na natin to. Sige, tapusin natin to para makakain na tayo. Sige. Okay. Kaya siguro ilang buwan na nagsakripisyo, nagpanggap na nasa hotel ako. After 6 months, nagka-pera, napaayos ko yung bahay. Tapos tinanong ng mother ko kung saan galing yung papaayos ng bahay. Sabi ko, nag-aahente po kasi ako. Ayan po yung unang komisyon namin. Binigay ko sa inyo para mapaayos yung bahay natin. So, ayun siguro yung struggle ko, yung hirap ko na nagsisinungaling ako sa magulang. Somehow, we have managed to secure our future. We knew then that it was time to start our own family. Buti na lang na-overcome mo lahat. Buti na lang ginusto mo to. Buti hindi ka natakot. Buti ginawan mo lahat ng paraan. Hindi ka nahihiya. Ginusto mo. In-embrace mo. Kasi kung natakot ka, wala tayo ngayon dito. My journey to motherhood was really challenging. I gave birth to a premature baby and I was really scared. But it also made me stronger. It motivated me more. Whenever I see young couple with big dreams,
I encourage them to go for it. We just have to start somewhere, one step at a time. The little steps that we take can lead to something bigger. Sometimes, we just need to find a reason to keep going. For me, it has always been my family. They have given me love and support. And now that I have my own family, they are my source of strength and my reason to work harder. Para maging successful, huwag kang sumuko. Kasi, wala ka dito sa real estate industry, magkakaroon ka ng maraming problema. So, kasama mo na yan sa buhay. Baka kaya akala mo, nahihirapan ka ngayon, nasa-stress out ka ngayon dahil because sa real estate. Hindi. Kahit wala ka sa real estate, magkakaroon ka ng maraming problema. So, nagkataon lang na nandito ka ngayon sa real estate, eto kami. Merong Kin, may Carlo, may mentors na tutulong sa'yo. Kaya, isa yan sa malakas ang loob ko na sasabihin sa'yo na huwag kang susuko kasi marami kaming tumutulong sa'yo. Kasi kapag hindi ka sumuko, sa ngayon mahirap, pero eventually, giginawa din buhay mo. Piliin mong huwag tumigil. Kasi lahat naman ng may na-achieve sa buhay, ay yun yung mga taong hindi naman huminto. So, kung ikaw nagsisimula kang ahente, huwag kang panghinaan ng loob kasi ang problema, nandyan lang yan, hindi nawawala yan. So, pag lumalakas ka, tumatatag ka, lumalawak yung pangunawa mo, mas naiintindihan mo yung mga problema eh. Mas kaya mong labanan. Kasi, yun nga eh, nandyan lang yan para isurpass mo. Hindi mo dapat tinatambayan niya kasi may solusyon dyan. Kailangan lang natin gawa ng paraan para at least hindi ka mahirapan. Yung hirap noon, ikaw lang nakaka-experience. Mag-isa ka lang. Pero kapag meron ka na, maraming nagsa-celebrate. So, siguro yun yung isa sa dahilan na kung bakit masaya kami ngayon. Kasi nung struggle, kami lang to, pinanalo lang namin. Tapos ngayon na meron na kami, marami ng tao ang nabibigyan namin ng blessings. Na dati, yung pamilya namin, hindi naman nagkikita-kita dati. Pero dahil nagkaroon kami ng result, napagawa namin itong bahay na to, yung pamilya namin araw-araw nandito. 2 pamilya. Pamilya ko, pamilya ni Carlo. Siguro with this success na galing sa real estate, na-share ko na sa pamilya ko, sa pamilya ng bawat isa, yung mga achievements namin. Kagaya na itong bahay, may swimming pool, na kumbaga, anytime kung gusto nilang happy-happy, pwede sila pumunta dito. So, isa yun sa mga perks na may naipundar ka kasi once in a lifetime, bata ka lang, wala ka namang idea sa mundo di ba? Na pwede palang mangyari sa ito. At least nangyari sa'yo, pwede mong i-share sa ibang tao, sa pamilya mo. Siguro ito yung isa sa mga pinagpapasalamat namin kasi iba yung ngiti sa mga labi nila pag nakikita mo na nag-enjoy sila, na nagpapasalamat sila sa'yo. Na ipagagamot ko na rin yung tatay ko kahit papaano. Nasusustain yung maintenance niya everyday. So, siguro kung wala ako sa real estate, baka hindi ko nagawang tulungan yung parents ko. So, isa yun talaga sa ikinakatuwa ko. Nothing is impossible in this world. We can achieve anything if we put our mind and heart on it. Not overnight, but one day at a time. We just have to have faith in God and in ourselves. Someday, I want to be like you